Tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakasala sa iyo sa mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, sa mga pagkukulang namin, Panginoon. Tunay na sa buong sanglinggo, tunay na naging tapat ka sa amin sa anumang mga pagsubok na aming pinagdaanan. Tunay na kasama ka namin at hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Dalangin din namin ang iyong lingkod na gagamitin na maghahatid ng iyong mensahe. Patuloy na bigyan mo siya ng karunungan, ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang aming mga puso't isipan, Panginoon, dalangin namin na patuloy mo itong buksan, na maunawaan namin yung nais mong sabihin sa bawat isa sa amin at magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. At ang aming praise and worship team, Panginoon, na magbibigay ng mga awitin, tunay na ang aming mga awitin ay magbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon, at ang iyong pangalan, ang iyong dakilang pangalan, ang aming mga itaas, Panginoon. Purihin ka po sa umagang ito, tunay na ikaw ang maging sentro ng aming pagsamba, Panginoon. Purihin ka po, ito po ang aming samot dalangin, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon. Amen po. Amen. Sige po, simulan po natin ang ating panambahan sa mga awitin para sa ating Panginoong Hesus. Gamitin po natin yung ating mga kamay. Ipalakpak po natin para sa ating nag-iisang Diyos. Sige po, tayo po ay magsimula sa awitan. Awitin po natin yung Our God.
forever yung faithfulness niya. Hindi magbabago yon sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung mga miracles na ginagawa sa atin ng Panginoon, yung mga ipinaparanas niya sa atin na pagpapala kahit na hindi tayo deserving sa mga bagay na nararanasan natin. But still, yung kalinga, yung faithfulness ng Lord sa ating mga buhay is palaging nandyan. Kaya tayo rin bilang mga anak niya at lingkod niya, maging tapat din tayo sa Kanya dahil pag naging tapat tayo sa Kanya, mas nagiging tapat ang ating Panginoon sa mga buhay natin. Patuloy po tayong umawit dahil tunay nga na nag-iisa lamang ang ating Panginoong Jesus. He is glorious and He is the only one na kailangan purihin natin. To you, who set the stars in their place, you who calm the raging seas that came crashing over me. Compares to you, you bring the morning.
is our God. Yes, Lord God, we give you all the praises and glory, Panginoong Jesus. Tunay nga, Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, sa oras na ibinigay mo sa amin, Lord, upang dumalo dito sa inyong panambahan. Lord, maraming salamat sa mga pagpapala, sa kagalingan na ibinigay mo sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga provision na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat dahil kahit kailan palagi kang nandyan, hindi mo kami pinagkukulang at hindi mo kami pinapabayaan, Lord. Lord, maraming salamat. Kulang ang mga pasasalamat namin, Lord, sa kadakilaan mo at sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoong Jesus, ikaw lamang ang dapat naming sambahin. Ikaw lamang ang dapat naming itaas, Lord. Maraming salamat, Lord, dahil sa lahat ng panahon ng aming buhay, nandyan ka sa aming tabi. Maraming salamat, Lord. Dalangin namin na ikaw po ang maging sentro ng panambahan na ito at dalangin din po namin na patuloy kang mangusap sa bawat isa upang patuloy ka naming makilala at patuloy kaming lumapit at magtiwala sa inyong ngalan. Maraming salamat, Lord God. Tunay nga na dakila ka. Tunay nga, Panginoong Jesus, na ikaw lamang ang karapat-dapat sa papuring pagsamba. Maraming salamat, Lord Diyos. Tunay nga, Lord God, we give you all the highest praises and glory that we deserve, Panginoon. Tunay nga, Lord, sa mga oras din na ito, dalangin namin na mangusap ka sa amin, ipaintindi mo sa amin yung inyong salita, at dalangin namin na gamitin namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, sa paglakad namin, Lord, dito sa mundong ito. We also pray for our country, Lord God. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng unity. Ikaw po ang patuloy na mag-unite sa bawat isa, Lord God. Dalangin po namin na ikaw lamang ang maitaas at ikaw lamang po ang makikita sa bayan ng Pilipino sa bawat paglakad nila sa kanilang mga buhay. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, and dinadakila ka namin, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Ito lamang po ang aming samo at ang aming dalangin. In Jesus' name we pray, amen and amen. Ayan, purihin ng Panginoon dahil muli po tayong nagkasama-sama upang sambahin ng Panginoon sa oras na ito. At tayo po ay tumatalakay sa isang series ng Courageous na kung saan pinag-aaralan natin yung buhay ng mga lingkod ng Diyos, no? Kay Elijah. At ditong mga nakaraang linggo, pinag-aaralan po natin yung buhay ni Job, no? At nakikita natin doon mula sa chapter 1 hanggang sa mga sumunod na chapter, may mga ibang view about suffering. At nag-start yung kwento ng buhay ni Job sa chapter 1 na kung saan nagkatipon sa kalangitan ng mga anghel, ando ng Diyos, at dumating si Satan at tinanong siya ng Diyos na saan ka paroroon. Sabi ni Satan, pabalik-balik siya, at sinabi ng Diyos, napansin mo ba yung aking lingkod? No, si Job, wala siyang katulad, siya ay matuwid. At si Satan, sinabi niya sa Diyos na kaya lang naman siya matuwid dahil pinagpapala mo siya. Kaya pinahintulutan ng Diyos na subukin si Job. No? At sabi lang ng Diyos, wag mo siyang sasaktan. Kaya sa mga sumunod na mga verse dun sa chapter 1, mabasa po natin yung tragic na nangyari sa buhay ni Job. Sunod-sunod na naubos yung kanyang ari-arian, at yung sumunod, yung masakit, ay yung pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. So, natira lang po yung kanyang asawa. At sinabi niya doon sa chapter 1, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis, purihin ang Panginoon. Then, sumunod na chapter, nag-level up yung pagsubok na
ginawa ni Satan. Muling humarap si Satan sa Diyos. Sabi niya, subukin mong saktan yung kanyang katawan. Sigurado ako susumpain ka niya. At doon nga yung nangyari, sumunod na verse, doon sa chapter 2, nagkaroon ng sakit si Job, no? Parang piksa mula ulo hanggang talampakan, no? Kaya sinabi nung kanyang asawa, magpapatuloy ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Pero ang sabi ni Job, pupurihin lang ba natin ang Diyos kapag mabuti yung nangyayari, kapag masama na ay hindi? No? Sabi ni Job, sa kahit anong sitwasyon, dapat pupurihin natin ang Panginoon. No? Ang view ni Satan, isa sa mga view ni Satan about suffering, gusto niyang sirain yung pananampalataya ng lingkod ng Diyos. At even sa bawat mga Kristiyanong sumasampalataya sa Panginoon. No? Sa tingin niya, yung faith ay may hangganan. No? Kapag ito ay nakaranas ng suffering, pwedeng yung faith ng mga lingkod at ng mga Kristiyano ay tumigil na. At isa rin sa mga view ni Satan, upang ihinto yung pagsamba ng lingkod o ng mga anak ng Diyos sa Diyos. Kapag nakaranas na ng mga paghihirap, titigil na sa pagsamba. At naniniwala po ako, in reality, sa panahon po natin ngayon, na kapag merong mga problema yung mga Kristiyano o yung mga lingkod, minsan, no, yung ministry ay nagsusuffer. Hindi tayo dumadalo, no, hindi na tayo nagpapatuloy sa training. Kasi merong paghihirap na dinadanas, tumitigil yung pagsamba natin at pagpupuri sa Panginoon. Kasi ang ultimate goal ni Satan, tumigil tayo na sumamba sa Panginoon at magsalita tayo laban sa Diyos. No? Magrebelde tayo sa Diyos. No? At sumunod na chapter, mahabang chapter, dun sa chapter 32, doon naman ay view ni Elihu, no? Sabi doon, isa siyang kabataan. No? Habang merong mga diskusyon or debate sa pagitan ni Job at nung kanyang mga kaibigan, nung dinalaw siya, nakita niya na mali yung sinasabi ng mga kaibigan ni Job. Ang kanilang theology, kaya si Job ay nakakaranas sa suffering dahil meron siyang maling ginawa. No? Siya ay nagkasala sa Panginoon. Pero, ang sabi ni Elihu, isa sa view niya, na ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang Diyos ay laging tama. No? Sabi niya, doon sa mga verse na yon, na yung karunungan ay nagmumula sa Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. At yung suffering para sa Kanya, ito ay paalala ng kadakilaan ng Diyos. Kasi marami nangyayari sa buhay natin, hindi natin naintindihan. Kailangan maging sensitive tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu para maunawaan natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kahit ito po ay pagsubok at paghihirap. At sa oras pong ito, ating pag-aaralan, ano naman yung view, pananaw ng Diyos sa suffering. So, dun sa Job 38, no, mahaba po ito hanggang verse 1 to 41. So, binood ko na lang po. No? At doon po, pagkatapos po ng diskusyon ni Job at ng kanyang mga kaibigan tungkol po sa dahilan ng kanyang suffering, sa wakas po, nagsalita ang Panginoon mula sa ipo-ipo. So, hindi direktang ipinaliwanag ng Diyos kung bakit nagdurusa si Job. Sa halip, tinanong siya ng Diyos sa maraming tanong tungkol sa paglikha ng mundo at ang kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan. No? Sa pamagitan nito, tinuruan niya si Job kung paano tignan ang suffering mula sa kanyang pananaw. No, yung isang verse po dyan, no? Sabay-sabay po natin, sabi sa Job 38 verse 4. Nasaan ka nang ilagay ko ang pundasyon ng lupa
Sabihin mo kung alam mo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, patuloy na umiibig sa buhay ng bawat sa amin. At sa aming kalagitnaan, patuloy po namin itinataas at tinadakila ka at patuloy na dalahin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Yan yung isang verse na masasabi ko, pinakamahalagang verse. Yan sa verse 38 na kung saan tinatanong ng Diyos si Job kung nasaan siya nung kine-create pa lang yung mundo, nung panahon na wala pang mga tao at binubuo pa lang ng Diyos yung mundo na ating paglalagyan. So ano ba yung matutunan natin? Ano ba yung pananaw ng Diyos about sa suffering? So una po, pakibasa nga po. Ayan, no? Merong limitasyon ng tao at nangyayari to kapag dumarating ang suffering. So, yung binasa natin kanina. So, yung suffering, madalas tinitignan natin siya parang isang frame ng ating pong buhay. No? Samantalang ang Diyos na ating Panginoon ay kumikilos sa loob ng kasaysayan o ng buong universe. No, yung frame ay parang isang frame sa picture. Yan. Doon lang natin tinitignan na kung saan sa buhay natin kapag tinatanong natin yung mga problema sa buhay natin, bakit ako naghihirap? No, yun yung frame natin. At nangyayari, hindi natin naiintindihan. Pero ang Diyos ginagamit yung frame na yon para gamitin yung kanyang karunungan at kapangyarihan. So, malawak yung pagkilos ng Diyos. No? Parang isang puzzle na binubuo natin, no? Ng mga bata na, ito lang tayo, pero kasama tayo dun sa kabuuan ng plano ng Panginoon. No? Sabi po dyan, sa mga tanong na ito, pinapakita ng Diyos na maraming bagay na hindi kayang maunawaan ng tao. No? Akala ni Job ay maintindihan niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, ngunit pinapaalala ng Diyos na ang kalaman ng tao ay limitado. So alam po natin na ang tao, ano po siya, sabihin natin marunong, no? Madaling matuto. At ang bawat isa sa atin, meron tayong mga kaalaman na masasabi natin na bihasa tayo, pero pili. No, meron tayong mga kakayanan, pero hindi sabihin natin malawak talaga. Meron tayong hindi kayang gawin. No, at nangyayari yan kapag yung suffering ay dumating na, yung mga paghihirap, no, nalalantad po yung ating kahinaan. Nakikita natin, hindi ko pala kayang mag-isa. Hindi ko pala kayang kumpunuhin tong nasirang kalan na to. No, samantalang ako ay master degree, doctorate, no? Para sa iba simple lang yung pagkukumpuni ng kalan, pero sa atin hindi natin kaya. No, mahirap. At madalas iniisip natin, no, kapag madali yung sitwasyon, kontrolado natin ang lahat. Pero pag dumating na yung mga mahirap na pagsubok, naiisip natin hindi natin kaya yung bagay na ito. No, kaya maraming tao, no, lalo na sa panahon natin ngayon, no, maraming nahihirapan sa mga bagay, no, lalo na yung mga Gen Z, no, sinasabi na nakulang sila sa training, nakulang sila sa disiplina, no, kaya kapag sila nag-iisa, hirap na hirap sila, no, takot na takot sila at hindi nila alam ang kanilang gagawin, no, hindi dahil hindi natin maintindihan ang dahilan ng hirap, ay wala na itong layunin. May mga dinisenyo ang Diyos na sadyang lampas sa ating kaunawaan. No, limitado lang po, mga kapatid,
yung ating kakayanan. Kaya kung nag-aaral tayo, no, meron lang tayong favorite subject. Ito, Pilipino, favorite subject ko to. Ayoko ng math, ayoko ng science, ayoko ng English. No, kapag mahigpit yung professor o yung teacher, bawal magtagalog during English class. Hey, hey. 'Di ba yung mga English natin talagang barok eh. No, hirap na hirap tayo. Pero pag yung favorite subject natin, talagang active tayo. At kung tayo naman po ay nasa pagtatrabaho, no, marami ba magaling sa office no, sa mga documents. Pero merong iba, hirap sa documents, pero magaling sila no, sa pagmamanage ng mga tao. No, merong kakayanan, pero limitado lang. Ganon din po sa ministeryo ng ating Panginoon. Kaya nga, pinagsasama-sama tayo eh. No, sabi sa Bible, bahagi tayo ng katawan ng Panginoon. Na kung yung church ay magkakaroon ng suffering, hindi pwede magkanya-kanya. Kasi kung merong mga mawawala, mas magiging mahirap sa church na magtagumpay sa gawain. No? Mga kapatid, maging sa mga personal na buhay natin, sa buhay ng ating mga pamilya. Kailangan sama-sama po tayo. Kasi kailangan natin ang isa't isa during the suffering. Dahil nga tayo po ay limitado lang. Amen po ba mga kapatid? No, kaya ilalapat natin yung application, matuto po tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, no? Sa halip na pilitin natin na unawain yung mga nangyayari, tanggapin natin ang Diyos lang ang may ganap na karunungan. Na kung tayo ay luluhod lalapit sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng karunungan upang magtagumpay at tiisin no, yung mga paghihirap sa ating nararanasan. So, pangalawa po, sabi po dyan, ang suffering ay nagpapakita ng kadakilaan at karunungan ng Diyos. Ayan. Doon sa verse 16 to 21, no, tinatanong ng Diyos si Job kung alam niya ang mga lihim ng kalaliman at pinagmulan ng liwanag at ng lugar ng kadiliman. No, ang hirap ng tanong ng Diyos. No, hindi masasagot ni Job. No, kahit sa panahon natin ngayon, tanungin din yung mga matatalinong tao, no, si Elon Musk, no, at yung iba pang mga kilalang tao na magaling sa technology, hindi pa rin nila masasagot yung tanong na ito. No, meron pong isang bata, isinama siya ng tatay niya sa construction site. At nakita ng bata, maraming hukay dun sa lugar ng construction, maraming bakal, at parang ang gulo-gulo, no? At tinatanong ng bata sa tatay niya, bakit kailangan hukayin to? Bakit kailangan wasakin to? Bakit maraming semento buhangin dito? So, yung tatay niya ay isang engineer. No? Alam ng tatay niya kung ano yung plano. No, kahit na yung bata sa tingin niya ang gulo-gulo, pero bahagi 'yon ng pagtatayo ng isang maganda at isang matibay na gusali. No, ganito rin pinakita ng Diyos kay Job. Yung tinatanong niya, no, yung lalim ng dagat at liwanag at kadaliman na lugar, na ang kanyang karunungan ay mas malawak pa kaysa sa pangunawa ng tao. No, alam ko, mga kapatid, no, sa buhay po natin, meron din tayong tanong na nahihirapan tayo. Minsan, nagkakaroon tayo ng question about sa Diyos. Bakit nangyayari to sa mundo ngayon? No? Sabi po dyan, ang suffering ay hindi tanda na ang Diyos ay nawala na ng kontrol kung paanong may limitasyon ng dagat, may hangganan din ng bigat ng pagdurusang pinahihintulutan niya.
No, alam natin, no, yung suffering na naranasan ni Job ay inalaw ng Diyos na mangyari sa kanya. Pero hindi ibig sabihin panghabang buhay yon. Meron siyang panahon na magde-decide ang Diyos na tapos na, hanggang dito na lang. No, nakita ko na yung plano ko, yung layunin ko sa buhay ni Job. No, ganun din sa buhay natin, mga kapatid. No, parang sinasabi natin, parang wala nang katapusan. Kakatapos lang nung isang problema, ito na naman. No, kakabahid lang ng internet. Naubusan naman ng gas yung gasol. Tumaas na yung gasolina tsaka yung kerosene at diesel eh. No, wala nang budget. Pero no, alam po natin na merong sagot ang Panginoon sa kalagayan po natin. No, kung minsan po ang suffering, ang paghihirap ay para pong isang construction site, no, sa ating buhay. Hindi natin makita yung buong plano, ngunit ang Diyos na may hawak ng lahat ay alam niya ang kanyang ginagawa. No, minsan nga tayo may ginagawa tayong isang bagay, minsan di na natin alam, no, kung paano tatapusin Pero tayo nagplano, 'di ba? Pero alam natin iba ang Panginoon. No, katulad ng mga pinapanood natin ng mga teleserye. Ang ganda sa simula, pero dahil sa rating lang yung hinahabol, kung ano-ano na nangyari, no, doon sa mga teleserye, no, love story na naging drama, na naging horror, at pagdating sa ending, patayan na. Ano ba nangyari sa story na to? Parang ang gulo-gulo, no? Bakit po? No? Limitado nga tayo At isa pa, makasalanan tayo. At ang ginagawa natin, madalas yung lang kapakinabangan sa buhay natin. So, yung mensahe ng Diyos kay Job ay malinaw kung kaya niyang pamahalaan ang buong sanglinikha. Kaya niya ring kontrolin yung nangyayari sa mundo ngayon at sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po, mga kapatid. No, siguro naman, nanonood tayo ng mga news at nakakalungkot na yung pinapanalangin natin na matigil na yung war, yung mga kaguluhan, lalo pa ang nadadagdagan at mas tumitindi pa yung mga nangyayari. No, kaya yung inflation nangyayari na po, no? At sabi ko, ang hirap mag-full tank. No, ang hirap din naman na mag-ipon ng gasolina sa bahay kung wala ka namang safe na paglalagyan, no, baka masunog yung bahay. No, gusto mo makatipid sa gasolina, ang mangyayari pa, baka masunog pa yung bahay, wag na lang. No? At nagulat ako, no, pagkarga ko, mas mataas yung diesel kaysa sa gasolina. Sabi ko, buti gasolina tong kotse. Sabi ko, mas kawawa yung mga diesel, sobrang taas. No? Sabi sa news, magiging 90 pa yung diesel kapag hindi tumigil yung digmaan sa Middle East. So, isang pangamba, pero alam natin, may kontrol ang Panginoon sa ating mundo. Amen po? No? At sa ating application bilang mga lingkod at anak ng Panginoon, ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa kung ano ang ating naiintindihan, kundi kung sino ang ating sinasandigan o pinananampalatayanan. No? Pangatlo po, sabi po dyan, ang suffering ay nag-aanyaya o nag-i-invite, no, sa tao na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. No? Nag-i-invite ang Diyos na magtiwala. Kasi minsan yung pagtitiwala ay sinusubok, minsan, no, nawawala. Alam naman natin yung kayang gawin ng Diyos, pero minsan nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. No? During sa suffering, during sa isang sitwasyon na nangyari sa ating buhay.
No, sabi po diyan, dun sa 38, dun sa dulong verse, no, pinakita ng Diyos kay Job na kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang nilikha. No, kasi doon mababasa natin kung paano pinapakain ng Diyos yung leon, yung mga ibon, no, yung mga hayop na nasa kagubatan. At sabi po diyan, ang suffering ay maaaring gamitin ng Diyos upang ilapit tayo sa Kanya at turuan tayong umasa sa kapangyarihan niya. No? Pero nakikita ko po, no, sa buhay ng mga Kristiyano, may mga ilan, no, na kung saan during the suffering, during sa mga paghihirap ng buhay, dun pa sila nawawala sa church. No? Katulad sa bagtas, pag tinatanong ko sila, Pastor, hindi muna po kami makakasimba. Meron lang pong pinagdadaanan. May konti lang pong problema. So, bakit ganun? No? Kung kailan mahina tayo, kung kailan mas kailangan natin ng tulong, dun pa tayo nawawala ng tiwala sa ating Panginoon. No? Alam natin, no, na tapat ang Panginoon sa kanyang mga anak, no, sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. No, yung ating Panginoong Hesus, sa panahon ng Kanyang paghihirap, alam po natin na hindi isang aksidente yung suffering na nangyari kay Jesus. Ito po ay malaking at malalim na plano ng Diyos upang iligtas tayong lahat. No? Wala tayong kakayanan na iligtas yung ating mga sarili dahil tayo po ay makasalanan. So, dumaan ang ating Panginoon sa pinakamahirap na sitwasyon ng kanyang buhay. At doon sa garden ng Gethsemane, naglaan ng ating Panginoon ng panalangin. Sabi ng mga scholar, nung siya ay nagpe-pray, sobrang tindi ng prayer ng ating Panginoon, yung kanyang pawis, parang dugo yung lumalabas sa sobrang tindi ng kanyang panalangin. At sa oras na yon, talagang pinagkatiwala niya yung kanyang bigat na pinagdadaanan sa Diyos Ama. So, alam natin na gano'n yung pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya tayo bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod, no, yung suffering talagang pagdadaanan natin, kailangan nating magtiwala, no, doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Makakaraos din po tayo dyan. Naalala ko nung na-aksidente ako sa motor dito, ang tagal po nung paghihirap ko eh. No, yung paliligo lang, hindi ko kayang magbihis na mag-isa. Nakabalot po yan kasi hindi pa po pwedeng galawin. Matagal po at itong braso ko na to ay pumayat. At yung buto, ang tagal mabuo. Inabot po ng 3 taon bago siya buo. Sobrang hirap. No? Minsan, konting paghihirap lang natin, sumusuko na tayo. Nawawala na tayo ng tiwala sa ating Panginoon. No? At nakita pa natin dun sa huli, no, habang tinatanong ng Diyos si Job, na unawaan ni Job ang Diyos, yung kanyang pananaw, no, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang karunungan sa kanyang buhay. Kaya siya ay nagpakumbaba sa ating Panginoon. No? Sana ganun din po yung maging buhay po natin sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo exempted sa anumang mga paghihirap. No? Mapalad tayo, nasa Pilipinas tayo. Yung mga kababayan natin, nasa Middle East, binubomba po sila. No? Yung classmate ko, nagme-message dun sa Facebook, hindi pa kami makatulog, hindi kami makatulog. No? Kasi naririnig nila yung yanig ng bomba kahit malayo eh. At yung mga establishment po talagang sarado lahat. No, buti na lang mayaman yung mga Arabo doon. Kahit na
walang trabaho, merong silang allowance, no? Kung sa atin mangyayari yun, nako, no? Napakahirap. Kaya masabi po rin natin na mapalad tayo nandito sa Pilipinas dahil sila sobrang tindi nung nararanasan nila. Tumatakbo habang yung mga racket ay kung saan-saan na lang tumatama. No? Sabi po sa conclusion pala. No? Sabi, sa halip na magreklamo, mawala ng pag-asa, hayaan natin maging daan ang ating paghihirap upang mas lalo tayong lumapit sa Diyos at ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanyang kamay. Ito po yung dapat nating gawin. No? No, hindi pinilawanag ng Diyos ang dahilan ng pagdurusa ni Job. No, sa halip pinakita niya kung sino siya sa buhay niya. Ganon din po ang Diyos sa buhay natin. No? Hindi man direktang sasagutin ng Diyos yung paghihirap natin, pero ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang presensya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, pinupuri ka po namin sa amin pong sama-samang pagsamba sa iyo sa oras nito. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong katotohanan na sinasabi mo na kami, na iyong mga anak, na iyong mga lingkod, bagamat kami ay may kakayanan, bagamat kami ay may karunungan, pero kami, Panginoon, ay limitado. May mga bagay kami na hindi namin kayang gawin. Turuan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo sa kabila ng mga pangyayaring hindi namin maunawaan. At sa panahon ng aming pong problema, trials, Panginoon, maging matatag kami. Panghawakan namin yung pangako mo, katulad ng ginagawa mong pamamahala at pangangalaga sa mga nilikha mo. Alam po namin, hindi mo po kami pababayaan. Dahil yun po ang pangako mo sa mga nagtiwala po sa iyo, sa mga sumampalataya po sa iyo. Wala pong imposibleng bagay sa mundong ito na hindi mo po kayang gawin. Wala pong mabigat na kasalanan na sa harapan mo, Panginoon, na kung kami ay lalapit, alam po namin kaya mo pong patawarin. Sa oras pong ito, dumudulog kami sa iyong harapan, nagpapasakop kami. Kumilos ka, Panginoon. Narito po ang aming buhay. Inaalay po namin sa iyo. Gawin po ang nais mo. Lain po namin yung layunin mo sa buhay namin bilang anak mo. Mangyari, Panginoon, na ang buhay namin ay ialay namin sa iyo. Ipaglingkod namin sa iyo dahil ito po ang nararapat. Dahil ikaw yung Diyos na nagmahal sa amin ng higit pa sa sinumang mga tao nasa paligid namin. Purihin ka, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, anuman yung nangyayari sa aming mundo, sa Middle East, na kung saan meron pong digmaan, alam po namin, meron kang layunin, kontrolado mo po ang mga nangyayari. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang manguna sa mga leader na magkaroon po ng pisto at ang mga tao, Panginoon, ay magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa kanila pong buhay. Purihin ka, Panginoon, pangunahan mo po ang iyong mga iglesia dito sa Caridad, sa Bagtas at sa Carissa. Mangyari nawa, Panginoon, yung kalooban sa iyong mga anak at sa iyong mga lingkod. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos na dakila at tapat, sa mga sandaling ito, Panginoon, ay sama-sama kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, lalo sa iyong mga salita na siyang nagpapaalala, Panginoon, sa aming lahat
Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na narito, sa pagkakataong binigay mo upang makasama namin ang aming mga kapatid, Panginoon, sa isang pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga anak mo na dinako muli sa iyong bahay-sambahan upang aming makasama. Salamat po sa kagalingan para po sa buhay ng aming Kuya Sol na ngayon po ay nakasama namin muli sa iyong iglesia. Salamat din po, Panginoon, sa pagtugon mo sa mga prayers namin para po sa bawat isa, sa iba't ibang mga bagay, Panginoon, sa kaaliwan, kalakasan, sa patuloy na karunungan, Panginoon, na ibinibigay mo sa aming mga kapatid na nagpipray para po dito, Panginoon. Salamat din po sa bawat isang nakasama namin ngayong umaga sa pagsamba. Dalangin po namin, O Diyos, na i-bless mo ang bawat isa sa kanila at hindi lang po namin sila makasama ngayong linggo, kundi sa mga susunod pa na linggo ng pagsamba sa iyo, Panginoon, ay makasama namin sila. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-uwi sa aming mga tahanan. Gayon din, Panginoon, ang pag-iingat mo sa buong isang linggong darating. Ikaw po ang maluwalhati, madakila ng aming mga buhay. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanamitan. Amen. Mga pinakamamahal, naway suma ating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.